Nakakatuwa talagang malaman na marami na tayong paraan kung paano mapapangalagaan ang kalikasan dahil meron na rin palang apps on how to save the Earth. At syempre, usapang kalikasan pa rin po kung kahapon po ay nagkaroon po ng Earth Day 2013 sa Quezon Memorial Circle. Ngayong umaga ay usapang kalikasan pa rin at kung paano ba natin lalabanan ang mga sakuna. This morning, makakasama po natin ang ating very special guest, si NDRRMC spokesperson, Major Reynaldo Balido Jr. Good morning, sir. Yes, Dayan, good morning at good morning sa ating mga televiewers. Yes, sir. Umpisahan na natin. Mga sakuna, ilan lang dyan ang lindol, sunog, baha, nandyan ang trash light at marami pang iba. Umpisahan natin sa baha, sa flooding. Nagkaroon ka makailan lang, sir, sa South Cotabato. Ano na po bang updates dito? Yes, nagkaroon ng flooding nga doon sa Norala, South Cotabato. No? And according sa ating regional director doon, nakikipagtuloy-tuloy yung ugnayan sa kanya at sa ating Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, humupa na daw po yung baha and ang sanhi daw po nitong pagbaha at pag-apaw nung Nia Canal, meron pong tuloy-tuloy na pag-ulan doon. Pero mapalad nga po tayo at wala naman pong mga naapektuhan at ligtas po ang ating mga kababayan. Ano pong ginawang aksyon ng NDRRMC ukol po dito sa pagbaha sa South Cotabato? Yun pong NDRRMC, through our Office of Civil Defense Region 12, nakipag-ugnayan po siya sa ating Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council nga, and then para makatulong kung meron mang naapektuhan. Pero tulad nga po ng nasabi ko, mapalad po tayo dahil wala pong naapektuhan doon. Sir, usually sa mga, hindi lang sa South Cotabato, no, kapag may mga ganitong insidente, flooding situation, ano pong initial step na ginagawa po ng NDRRMC? Kung meron pong mga ganyang sakuna, tinitingnan kaagad natin yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. No? Needs assessment ang tawag namin dyan. Pangalawa, kung merong damage assessment naman. Kung ganun, may mga needs and damages, unang-una pinapadala natin yung ating mga responders kung kinakailangan merong halimbawa search and rescue, kung merong yung mga technical persons natin na kinakailangan mag-react or mag-respond dun sa mga nangyaring sakuna. And sir, I believe maganda naman po ang ginawa ng NDRRMC dahil meron sila mga itinalaga na o mga naka-standby na po ng mga responders or yung mga... Totoo yan. I believe may mga branches din po ba kayo? Yan, yes, totoo yan. Meron na tayong yung ating mga municipal, provincial and municipal disaster risk reduction and management offices. Meron na silang mga na-organize na emergency response units na kung saan sila yung unang tutulong kung may mangyari sa kanilang mga lugar. Sir, dumako naman tayo sa sunog. Kamakailan meron din pong naitalagang insidente tungkol po sa overheated electric fan sa may Lian, Batangas. Yes. Ano naman po nangyari dito? Tulad nga ng nasabi mo, no, overheated electric fan. So, dahil siguro sa init ng panahon, iniwang tuloy-tuloy na naka-open yung electric fan. So, yun, nagkaroon ng overheat nga ng electric fan. So, hindi lang yun, no? Kamakailan lang din, naiulat din na may mga nasunog din sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Usually, sir, ano pong mga reasons bakit ba lagi may nasusunog? Ano po ang cause? Yes. Isang kaso, no, dito sa Caloocan City, if I'm not mistaken, the other day, meron yatang naiwan ng kandila, napabayaan kandila. So, yun po, minsan kapabayaan na rin ng ating mga kababayan. So, kailangan bantayan. At saka yung mga electrical wirings, kailangan i-check. Baka meron ng mga open para maiwasan mag-short circuit. And of course, paalala lang po sa ating mga viewers na nanonood po ngayon na dahil nga sa init ng panahon ngayon, lahat tayo ay gumagamit ng mga appliances na tendency mag-overheat. Paalala lang po na bigyan natin sila ng pahinga. Kung 24 hours na natin ito ginamit, dapat matuto tayong bigyan sila ng pahinga para hindi po mag-overheat. Yes, totoo so, yan. sir, ano po bang tips na maibibigay nyo dun sa mga, syempre, napakainit ng panahon, tendency talaga buksan nila yung mga electric fan nila ng matatagal. Ano po bang ibang alternatibong maaari nilang gawin? Siguro, lumabas na lang para magpahangin, ganun. Kaysa naman iwanan nating nakabukas ng, sabihin nating tuloy-tuloy or 24 hours yung kanilang mga appliances. Sir, bukod po sa overheated electric fans, tsaka sa sa kandila, ano pa po ba yung mga ibang causes? Yun, nasabi ko na rin kanina, yung electrical wiring, faulty electrical wiring. So, cause yan ng pag-short circuit. At siguro dahil sa, alam naman natin, sobrang init ng panahon, isa rin factor yun para madaling magkaroon ng sunog. Sir, sakop nyo rin po ang vehicular accidents.
Ano po ba ang mga dapat nilang gawin para maiwasan ang mga aksidente sa daan? Yes, Diano, ito in coordination with the Department of Transport and Communication. Para maiwasan natin ang mga aksidente sa daan, no, kailangan bago tayo lumakad, maglakbay, kailangan mayroon tayong tinatawag na blow bag. Acronym yun. Para sa mga drivers, alam nila yan. Yung brakes, yung lights, yung air, yung gas, lahat na. Kailangan i-check para makita natin, Sure na safe. ma-sure natin na yung ating sasakyan roadworthy, yung maiwasan yung aksidente. Ngayon- At meron din taon-taon, basta't summer, vacation, meron inorganize yung ating DOTC. Nagtatalaga sila ng mga alakbay, alalay sa mga strategic points doon sa So this is North Luzon actually a Expressway. campaign and Yes. program for the drivers Yes, to, oo. to remind them at kung paano yung mga safety measures kapag nasa daan sila. Yes. Sir, usapan naman tayo, isang sakuna, lindol. Nakakatakot ang ganitong disaster. Ano po bang mapapayo nyo dun sa mga natin kapag merong lindol? Siyempre, panic na po yan eh. Alamin lang po natin kung ano talaga yung dapat nating gawin, no? Kaya tayo nagkakaroon ng tinatawag nating drill, earthquake drill. Actually, kinakandak natin yan every quarter. Simultaneous nationwide yan. Although sa national naman, sa NDRRMC, nagkakaroon tayo ng parang pilot area na tinatawag. This quarter, actually ngayong last week ng April, magkakaroon tayo ng earthquake drill. Ang target natin dyan is yung critical infrastructure dahil every quarter, iba't ibang targets natin. So this quarter, we will be having critical infrastructure as our target, no? If you could remember, kung maalala mo, last year, third quarter ng September ng 2012, kinandak natin yung earthquake drill doon sa Angat Dam. So ang scenario doon is maglilindol and then mabibreak yung Angat Dam and it flooding doon sa mga madadaanan niya na Anong initial na Yes. gagawin ng mga tao para hindi rin sila magpanic. So, magagandang programa ito. Sir, dumako naman tayo sa trash line incident. Nako, isa pa to na medyo nakakatakot. Ano po bang mga tips na binibigay ng NDRRMC para makaiwas yung mga tao? Yes, totoo yan, Dayan. No? Kahapon nga actually, nagpunta kami ng aking butihing pinuno, si Yesek Del Rosario. Pumunta kami sa Rodriguez Rizal para makita namin yung sinasagawang search and retrieval operations doon. So, alam mo, Dayan, yung lugar kasi is isolated. And wala namang mga mamamayan doon. So, yung nangyari is very isolated. Sabi ko nga, and yung apat na biktima, nagkakaroon lang ng maintenance cleaning dun sa isang facility nila. At siguro dahil umulan nung the previous day, nangyari yun Friday, no? Umulan nung Huwebes, siguro lumambot yung basura and yun yung dahilan ng pagguho. Doon naman sa tinatanong kung meron tayong mga it is siguro yung responsibility na ng company, Mismong company, yes. to educate their people Yes, kung ano to dapat train them and to Yes. workshop them or seminar siguro para Yes. alamin nila. Pero sir, of course, para sa mga viewers natin, worry no more dahil sa mga ganitong klaseng insidente o mga sakuna, huwag sila mag-worry dahil may programa naman ng NDRRMC kung saan meron kayong capacity building, Yes. kung saan di ba po may mga seminars para sa mga local government. Sir, maaari niyo po bang i-discuss ito? Yes, Dayan. Yung capacity building, ginagawa namin yan sa ating mga local government units, no? Kasi sila yung mga kauna-unahan magre-respond kung merong sakuna na mangyari sa kanilang mga lokalidad. So, nandyan yung training, skills training, yung search and rescue, organization ng kanilang responders, in-educate din natin sila sa incident command system, and meron din contingency planning. Tulad nga nung sa trash slide, ang unang responde doon yung kanilang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office dun sa Rodriguez. So siguro sir, para dun sa mga viewers natin, ang mga dapat nila itong mga sakuna nito, halos pare-pareho rin naman. Kahit iba-iba sila, halos pare-pareho naman yung dapat nating gawin at tandaan. Siyempre, number one, dapat meron silang emergency kit sa Yes, kanilang totoo bahay. yan, oo. I-memorize na nila siguro kung paano yung magiging plano nila sakaling magkaroon ng sunog, baha. Totoo yan, And of course, siguro dapat huwag silang magpanic. At saka syempre, alamin nila, of course, yung mga emergency contact numbers para Yes. just in case. Kasi alam niyo naman, pag nandun na, talagang magpapanik na talaga sila. So sir, gusto niyo po bang dagdagan pa yung mga ilang dapat nilang tandaan at meron sila dapat nagkagamitan during sa mga ganitong sakuna? Oo. Una-una, no, kailangan maging handa. Alam natin kung ano yung mga sakuna
At alam din natin kung anong mga dapat nating gawin. Meron tayong mga emergency contact numbers kung sakaling mangailangan po tayo ng tulong. Emergency hotlines ng NDRRMC, 912-2665, 912-5668. Yun lang po. Maraming salamat. Sir, isa-isahin natin, ano po ba yung mga tamang kaalaman kapag naman sa baha? Sa baha, una-una no, sa bahay, pag pinasok na ng tubig, kailangan i-unplug muna yung mga nakasaksak. Unplug na lahat ng mga electrical Yes. wire. Siguro Oo. kung meron kayong mga pets, siguro dapat ilikas na Ilikas rin na agad rin. sila. At saka mga mahalagang kagamitan, kailangan i-secure. Kasi kailanganin natin yung mga yon. Siguro dapat magbaon na tayo kapag baha. Syempre, magbaon tayo ng mga pagkain kung saan ito hindi masisira within 3 days siguro. Canned goods, Yes. number one example yan. At saka siguro konting pera. Tsaka yung nabanggit mo nga yung emergency kit. So, nandun na yung medicine, yung mga Medicines. mahalagang dokumento, sabi mo nga, pera, at saka iba pang kailanganin dun sa 3 days nga na yun. Pag oras naman po ng sunog, sir, ano po ang dapat gawin? Kunyari, nasusunog na yung katawan mo. Kasi ang alam ko, pag mas tumakbo ka, mas lalakas yung apoy. So, ang dapat siguro ay Pinapayo po yan, no? Kailangan huwag tumakbo kasi Huwag tatakbo. yung apoy na Mas lumalagayan lumalakas dahil may Okay. hangin. So, gumulong. Roll hanggang maapula yung apoy. At saka sir, ako natutunan ko na kapag kunyari malakas na talaga yung apoy, kumuha ka ng blanket, basain mo, i-wrap around Yes, mo totoo sa'yo. yan, totoo So ano pa sir ang maaari natin gawin? Sa lindol naman, Sa lindol, yun nga, yung ating kinakandak na drill, tulad niyan sa pamilya, alam na ng bawat membro kung saan siya tatakbo, Yes. saan siya lalabas, at saka yung kung may mga pwedeng pananggalang. tama po ba na sa ilalim ng mesa? Kasi nung bata ako may malakas na lindol nung 1992 or 1991, pinatago mo kami sa ilalim ng table ng mommy ko. So That's tama po ba 1990 yun? siguro, yung 1990, July, if I'm not mistaken. Yes, July 16. Tama yan, kaya lang, kailangan tingnan mo rin kung stable ba yon. And kailangan humawak ka kasi kung nandun ka lang sa ilalim at gumalaw, lumakad na Sir, yung... is it safe to go out? Of course. Kung kaya mo bang lumabas, mas safe dun sa labas. Paano po pag lindol sa loob ng kotse? Loob ng kotse, lumabas ka na rin. Kailangan po lumabas. Yes, lumabas ka na rin. So ayan sir, ang dami nating natutunan. Of course, ulitin lang po natin na sana po meron tayong mga kagamitan sa ating bahay. I-memorize po natin kung ano po magiging plano natin. At sana may emergency kit po tayo kung maaari. I-memorize na po ang mga emergency contact numbers. At syempre napaka-importante, of course, wag na wag po tayong magpapanik sa mga oras ng sakuna. And of course, sir, do you have any last message po to our viewers? Yes, Dayan, no. Sabi ko nga kanina, nandyan yung OCD natin na meron din tayong mga regional offices sa all over the country. Kung meron po tayong mga pangangailangan, lumapit lang po tayo sa kanila. Ayan. Thank you so much, sir. Thank you rin, Dayan. Thank you so much.